So, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Life is a Fighter Jet, no? Panibagong series na Teach Us to Number Our Days. So, yung scripture po natin ngayon is Psalm chapter 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sinasabi dito na tulungan tayo ni Jesus na bilangin yung mga araw, no? Para hindi nakakasaya yung bawat oras at bawat panahon or araw na ginugugol natin. So, yung katuruan natin ngayon, point number 1 is life is a fighter jet on a one-way mission. Sinasabi dito yung buhay natin is parang fighter jet on a one-way mission. Na pag nag-take off, nandun na tayo sa ere. Kung hanggang saan lang abutin yung gasolina, which is hanggang dun lang tayo. No? Pag nag-take off ka, hanggang dun na yun. Hindi mo na babalik yung panahon, hindi mo na malagyan ng gasolina, etc. No? So, napakaikli lang ng buhay. Sabi nga ni Pastor, no, simula nung nilabas tayo sa sinapupulan natin mga magulang. Bilang na yung buhay natin. So, kailangan natin ito i-conserve yung fuel natin hanggang sa ma-accomplish natin yung mga mission na pinapagawa sa atin na ating Panginoong Jesus. No? Otherwise, maubusan tayo ng fuel, hindi pa natin nagagawa yung mission na pinapagawa sa atin ni God. Kumbaga, hindi pa natin na-accomplish lahat. No? Kaya't hanggang may lakas tayo, buhay tayo, give ourselves to the Lord. Otherwise, tatanda tayo na hindi natin nagagampanan or malilingkuran ang ating Panginoong Jesus. Number 2 is, wisdom is living each moment for God. Kaya sabi dito na bawat minuto ng buhay natin, inaalay natin sa Diyos. Dapat may attitude tayo na may oras tayo sa ating Panginoon. Like for example, itong araw na to is para sa Panginoon lang. Wala ang gagawing iba kundi araw ni God, araw mo sa Kanya, araw na paglilingkod mo sa Kanya. Yung ganun daw po. That's wisdom. Kumbaga yung mga maliliit na bagay ay in-offer natin sa ating Panginoon. So, wisdom is living each moment for God. Next is, we waste so much time without realizing it. Sinasabi dito ni Pastor na minsan daw hindi natin binibilang yung nalalabi natin dito sa mundo. Kumbaga, puro saya tayo, puro lakwatsa, puro gala, ganun, kung ano-ano yung natupag na walang kwentang bagay. Ayun yung sinasabi po dito, no? Sinasabi dito yung mga walang kwentang bagay na pinaggugulan natin na oras, like scrolling sa Facebook, pakikipag-chat sa iba na hindi naman importante, like that, nanonood ng kung ano-ano, yung ganun po. So, example dito yung kay Pastor, sabi niya yung mag-scroll daw ng FB for 2 hours straight. And, ang laki pala ng impact nun sa future na panahon, na taon. Like, katumbas daw ng 2 hours is yung 2 taon, no? So, kung iisipin natin, kung ganun pala tayo katulad ni Pastor na gumugol ng oras, no, sa pag-FB lang na scroll, is napaka-aksyado pala natin sa oras. Kasi kung 2 hours yun, hindi sana marami na tayong nagawang, di ba? Nagawang mga tamang gawain or paglingkuran ng ating Panginoon. So, sa 2 years na yun, marami nang magagawa kumpara sa pag-i-scroll. Siguro marami na tayong naabot with tulong ni God, no? So, pinaparating dito na yung oras natin is gamitin natin sa tama. No? Huwag tayo puro saya lang. Huwag tayo puro yung sarili natin ng isip natin. Kumbaga, isip natin yung bawat oras na ginagawa natin is napupunta sa tama. So, next is, bilang application, no? Number 1, spend all our fuel on our God-given mission. Sinasabi doon na magkaroon tayo, di ba nagkaroon tayo ng born again experience like that. So, naunawaan natin si Lord. Natuto tayo sa mga salita niya. Nalaman din natin yung mga balitang pinaparating na sa atin, no? So, ikaw, ngayon ka na nag-take off kay God. So, lahat yung natitira mong fuel is, oras, panahon, is gamitin natin, no, sa mga mission na pinapagawa sa atin ng Diyos. Gamitin natin yung natitira nating oras, panahon, yung fuel o lakas natin, no. I-google natin yun sa mission na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Para kapag tayo namatay is
na-accomplish natin, no? May maganda tayong nagawa para sa ating Panginoon, no? Sa paglilingkod sa Kanya. Next is avoid detours and other time wasters. So, dito sinasabi na lahat dapat ng energy mo is direct sa mission na pinapagawa ng ating Panginoon, no? Para hindi tayo magkaroon ng slowdown na sinasabi na nagpapabagal sa atin. Kumbaga, lahat ng aspeto natin sa buhay is may mission si God na pinapagawa. Diba? Minsan nangyayari yung imbis, diba, sa buhay natin. Relate siguro iba dito na, na imbis diretso yung daan natin, is bumabalik-balik pa tayo. Kung ano pinagagawa rin sa buhay, no? So, kapag ganun daw na imbis na pa straight, is bumabalik ka, yung tawag daw doon is tumatalikod ka sa ating Panginoon. Ayun yung tinatawag na detours. Sinasabi nila na pagtalikod sa Panginoon. Kaya nawawalan ka sa tamang landas. And lastly is hit the target no matter what. Lahat tayo ay may mission na pinapagawa, no? Ang ating Diyos ay may mission na pinapagawa sa buhay natin. Sa bawat individual, sa bawat tao, sa bawat mananampalataya niya, no, may pinapagawa siya mission. And hit the target no matter what. Kahit anong mangyari, i-accomplish mo yung pinapagawa sa yung mission ng ating Panginoon, no? Sinasabi nga dito na kasi anytime pwede ka kunin ni Lord, nagawa mo man o hindi, at least may nagawa kang mission na target niya, no? So, tumingin ka man sa pamilya mo, kaibigan, career, school, trabaho, di ba alam mo na dapat yung gagawin mo? Pagtingin mo pa lang, alam mo na yung mission na gagawin mo. So, ayun po yung sinasabi dito ng katulad lang doon. So, kailangan mag-glorify si Lord sa gagawin natin, no matter what. So, teach us to number our days, Lord. Kumbaga, i-help tayo ni Lord sa paggugol ng oras, panahon, lakas, no? I-guide na tayo sa tamang gawain para sa titira nating oras, no? Panahon, ganyan. So, ang lesson nyo dito is be wise sa paggamit ng oras natin, no? Kumbaga, yung imbis na igugugol mo sa walang kwentang bagay, igugol na lang natin sa mission na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So, ayun naman po yung aking natutunan. And thank you sa pakikinig, and sana ma-apply natin yung teaching and application sa buhay natin, sa araw-araw na pamumuhay natin. Ayun lang po at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.